Mayroong matalinong advice si Shaquille O'Neal kay Luka patungkol sa kanyang perang matatanggap sa Dallas Mavericks. Ayon kay Shaq, kung si Luka ay kikita ng 100 million, pwede naman daw na kanyang inegotiate yung kanyang sweldo. Bale sa 100 million na kanyang sasahurin, pwede naman daw 20 million lang muna yung kanyang kukunin sa taong ito at yung 80 million naman ay pwede niyang makuha na lang pagkatapos niyang maglaro sa NBA, kung baga pagkatapos niyang magretiro. Ito raw yung dapat na gawin ni Luka kung saan hindi na ganoon kalaki yung mababawas na tax sa kanyang 80 million. Dahil yung 80 million na yun ay hindi na magiging 80 million pagkatapos mabawasan ng tax. At kaya kung si Shaquille O'Neal, dapat daw na 20 million lang muna at patulugin niya muna yung 80 million sa Dallas Mavericks upang siya'y makatipid din. Sa first day ng buwan sila sa sahod at yung pangalawang sahod ay sa kinsinas. Si Kobe Bryant, iba naman yung kanyang pamamaraan. Nais niyang makuha yung lump sum ng kanyang sasahurin sa isang taon sa isang buwan. Halimbawa, 50 million. Makakantanggap siya ng 50 million sa isang buwan. Sabihin na natin sa Setyembre, doon niya makukuha lahat. Hindi finiture ng NBA ang Milwaukee Bucks sa kanilang mga Christmas games. Sa December 24, maraming mga laban, yung Mavericks, Portland Trail Blazers, Warriors, Pacers, Nuggets, Suns, Lakers at Pistons. Sa December 26 naman, Knicks, Spurs, Mavericks, Timberwolves, Celtics, 76ers, Warriors at Lakers. Yan ang mga laban ang ating mapapanood sa Pasko. Ayon sa analyst na si Bill Simmons, siguradong ginagalit talaga ng NBA si Giannis sa kanilang ginagawang pag-itsapwera sa kanya sa mga laban sa Pasko. Para sa akin naman, hindi na ako nasurpresa. Ito'y marahil hindi nga naman talaga nakaka-impress ang Milwaukee Bucks, especially na hindi naman ganoon kagalingan yung naipapakitang performance ni Damian Lillard. Somehow, ibinibigay pa rin ng liga kung ano yung gustong makita ng mga tao. Number 1 ang Warriors at yung Los Angeles Lakers. Hindi talaga mawala-wala yan. Naka-VIP treatment talaga yan sa liga. Ayon naman kay Charles Barkley, kung tutuusin daw ay hindi naman daw talaga totoong magaling itong si Giannis, kung saan pa-dribble-dribble lang naman yung kanyang ginagawa sa baydang. Wala siyang ibang ginagawa mga idol. Ayon naman sa ekspertong si Ramona Shelburne, kinakailangang galingan ni Giannis. Hindi yung sa kanyang pangsarili, kumbaga improvement na magkakaroon din ng koneksyon kay Damian Lillard. Yun sa ngayon ang kulang sa kanila. Wala silang ganong koneksyon ni Dame. Sa tingin ninyo, ano pa kaya ang ibang rason kung bakit hindi nilagay ng NBA ang Milwaukee Bucks sa kanilang mga Christmas games? Comment lang yan sa comment section at babasahin ko. Yan lang muna sa ngayon. As always, thank you for watching.